Taurus, hi, welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update for February 16 to 29, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay and pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. And also, please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay. Let's see. Taurus for second half ng February. Energies for you. Okay. You have the 9th house, Aries, and then Jupiter. Wow, okay. So, may pag-travel sa inyo, no? Ngayong second half ng February. Pwedeng abroad to, no? Sa ibang lugar, sa ibang bansa, or malayong lugar. And then, yung iba naman, you might be learning new things. May mga pag-aaralan ka, i-research ka. Pwedeng higher education, no? Magtutuloy ka ng master's degree, doctorate's degree, or i-improve mo pa yung knowledge mo. Some of you, meron din kayong susubukan na bagong, aalamin na bagong spiritual divination, no? Oo, any forms of divination, pwede ring may kinalaman sa religious beliefs nyo to. Meron kayong mga gusto pang matutunan tungkol sa isang paniniwala. Ayan. So, let's see the moon energies for you. Taurus. Okay. So, we have talk less, feel more. So, medyo magiging tahimik kayo second half ng February. Kasi mas gusto nyo muna na kumonect sa inyong sarili. Maaring gusto nyo ng peace of mind. Ayan. So, yung iba, iiwas muna sa social media, focus sa sarili, mamamahinga muna, oo. More on meditation din. Nothing will come of this situation, void of course moon. Pwede kasing meron kayo ngayong kinakaharap na challenge, no? Some of you feel lost or parang may mga, alam niyo imposter syndrome na minsan hindi niyo alam kung talagang you are really representing your true self, no? Kung talagang nagpapakatotoo ka ba talaga. This makes sense kasi maaring you are learning more about your spiritual beliefs. Yung iba sa inyo nagkakaroon ng spiritual awakening. So talagang kayo ngayon? You are focusing on your peace of mind. Yan. What do you need to release? May kailangan kayong i-let go, i-release. Ito yung mga itinatago nyong nararamdaman or sama ng loob na kailangan nyo nang i-let go. Minsan kasi akala natin okay na tayo, naka-move on na tayo, pero hindi pa pala. Like may part pa sa atin na we are still bearing that grudge, no? Yung sama ng loob na yan. So, kailangan i-release mo na yan. Para may mga bagong energies na darating sa'yo, like good energies, diba? Mas marami kang ma-attract. And of course, yung mga bagay na sa tingin mo hindi naman na nag-work for you, so you might be releasing that para you will feel better, okay? So, let's see your overall energy for this week. You have the Ace of Cups, may new beginnings. Some of you, relationship ito. Pwedeng you are opening up with someone romantically or merong bago kang source of happiness. Kahit ano pa to. Kahit pagkakaroon ng isang alagang aso, alagang pusa, or kung ano pa. Yan ay source of happiness din natin, no? Or anything that makes you feel good about yourself. Let's see your challenge. Page of Wands. So, ang challenge sa inyo ngayon is kung paano nyo pa i-explore yung inyong sarili, i-explore ang mundo, i-explore yung opportunity sa paligid ninyo. Siguro yung iba nagkakaroon ng medyo kalituhan, no? Sa situation ninyo, meron kayong
may mga bagay na you are still holding on to na baka okay pa, baka mag-work pa, baka pwede pang ilaban. Can be relationship, career, business. Pero, naguguluhan kayo kasi maaring kailangan nyo nang i-release to, i-let go para magsimula ng bago. So, ang challenge is paano kayo magte-take ng action. Paano kayo mas mai-inspire. So, your opportunity is the 9 of Wands. So, you have the strength that you need, no? Yung kailangan mong lakas, katatagan, meron ka niyan. And this is also setting boundaries. So, pag may mga tao na nagtitake advantage of you, at alam mo na hindi maganda yung intentions nila, it's okay to say no, no? Tipong, mag-set ka ng boundaries na hanggang dito ka lang, hanggang dito lang yung kaya mong ibigay. Oo. And kung ano man yung mga challenges na pagdadaanan mo ngayon, kayang-kaya mo siyang i-handle. Huwag kang mag-alala. You are stronger than you think. So, let's see your blessing. Ooh, transformation. New beginnings talaga. May malaking pagbabago. So, itong pagbabago na to, kasama to nung mga bagay na i-release mo. I-let go mo. So, syempre, pag nagpag-let go ka, may malaking pagbabago kasi wala na sa'yo yung dinadala mong bigat, no? Oo. So, you are transforming, you are changing for the better. There is an ending and then there's also a new beginning for you. So, tingnan natin yung iyong money, career, finances for Taurus. You have the 9 of Swords. O yung iba sa inyo, may nakakapagpa-stress sa inyo pagdating sa pera. May inaalala kayo. Pwedeng inaalala nyo yung mga babayaran nyo, yung mga bills. Or meron kayong mga pinasok na investments na medyo nagiging alanganin yung balik ng income ninyo. No? So, sabi nga, mahirap din naman na mag-overthink kasi yung mga ino-overthink natin, pinag-aalala natin, 99% hindi yan nagkakatotoo. So, kumbaga nagpaka-stress ka lang sa present moment mo na kung saan dapat ine-enjoy mo. Let's see. The Tower, major change talaga. Meron kang i-release, 5 of Cups. So, for some of you Taurus, this is challenging when it comes to your career, your finances, or sa business ninyo. Maaring meron talagang kailangan nyo nang i-let go. Pwedeng kailangan nyo na talagang mag-resign sa trabaho, humanap ng bagong career, yung business, pwedeng, kailangan nyo na talagang isara kaysa spilit nyong sinisave, pero wala talaga. Kasi you will feel kung kailan talaga dapat nang mag-let go. So, there's definitely a release and an enlightenment para sa inyo. Of course, nakakalungkot yan, but ganun talagang buhay eh. May mga pagkakataon na kailangan mo talagang tiisin, no? Sabi nga, you win some, you lose some. Ganyan. So, let's see your love life. Love life ng mga Taurus. You have the Hanged Man, the Knight of Cups, and the Wheel of Fortune. Okay, some of you, merong love offer dito, no? This makes sense with the Ace of Cups. This person is really, gusto niya na kayo. Kumbaga, next level na kayo ng relationship ninyo. Pero, pwedeng, sa ngayon, iniisip mo kung ready ka na ba. Kasi pwedeng siya ready na, tapos ikaw pala, hindi pa. So, maaring maging challenge yan sa inyo na siya, nag-expect siya na things are moving forward sa inyong dalawa. Pero ikaw, hindi ka pala sigurado sa kanya. So, importante rin naman na sigurado ka sa kanya bago ka magbigay ng commitment. Kasi in the long run, sa'yo rin babalik yung problema, diba? But there is someone here talaga na in love sa'yo. Hindi na siya makatulog kasi parang iniisip niya, ano kayang gusto ni Taurus, no? Tatanggapin kaya niya tong love offer, ganon. Work, achievement, success. Yes. So, ayan yung, yung step by step. Kailangan daw mag-work para ma-achieve mo ang success. Ayan. So, kung talagang you will do your part, you will take action, you will experience success. Singsipag ng mga langgam.
Oy, meron ding increase in material wealth or spiritual growth. So this makes sense. Nabanggit ko na to sa inyo kanina, related to your spirituality. You are growing spiritually. And yung iba naman sa inyo, meron kayong material wealth, pag-increase, pagdadagdag ng kaperahan sa inyo. So I think ito yung mangyayari the moment na makapag-decide ka ano yung ile-let go mo sa career mo. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!